nagbitiw po si Senate President Pro Tempore Ping Lacson bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Ito nga po'y kasunod ng ilang umano'y kanyang narinig na hindi na raw po pabor ang kanyang mga kasamahan sa Senado sa paraan ng pagsasagawa niya ng hearing. Giit ni Lacson kung hindi na raw po masaya ang kanyang mga kasama sa Senado, oras na para magbitiw sa pwesto at humanap na lamang daw ang mga senador ng papalit sa kanya. Dagdag pa ng senador, nakadepende raw sa kagustuhan ng kanyang mga kasamahan ang pananatili niya bilang Blue Ribbon Chair. Sa kabila nito'y hindi po naman daw titigil si Lacson sa kanyang laban kontra korupsyon at anyay sistema ng paglulustay sa pera ng taong bayan. Bago ito'y matatandaan pong sinabi ni Senador J.B. Ejercito na pinag-iisipan niya at ng ilang pang kasamahan niya sa mayorya na kumalas sa majority dahil umano sa hindi maayos na pamamaraan sa paghawak ni Senador Lacson sa nangyayaring investigasyon ng Blue Ribbon Committee sa flood control anomalies. Samantala sa kaugnay na balita mga kapatid, balak na munang kausapin ni Senate President Tito Soto si Senator Ping Lacson kaugnay nga po sa kanyang desisyon na magbitiw na bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Nanghihinayang naman si House Infrastructure Committee Chairperson Congressman Terry Ridon sa pagbibitiw ni Senator Lacson. Ayon kay Ridon, malaking kawala ng resignation ni Lacson sa Blue Ribbon Committee. Lalo't sa ilalim po ng pamumuno niya, naungkat ang koneksyon ng mga senador, mambabatas at opisyal ng ehekutibo sa anomalya sa flood control. Ngayong wala na si Senator Lacson sa Blue Ribbon, umapela si Ridon sa Independent Commission for Infrastructure o ICI na lalong higpitan ang investigasyon sa mga sangkot sa anomalya. At mamaya nga po abangan nyo ang ating pong Think About It episode tungkol po sa failure of our institutions. Kung bakit po tayo nasalak sa ganito pong kalaking problema ng bayan at skandalo tungkol sa korupsyon. Samantala po binigyan diin ni Pangulong Marcos Jr. na dapat daw ay tiyakin ng pamahalaan na mahigpit ang kaso laban sa itinuturong mga sangkot sa korupsyon. Sinabi po yan ni Marcos Jr. sa teaser ng kanyang susunod na podcast. Kailangan daw pong matibay ang ebidensya para mapanagot ang mga totoong guilty. Kapag daw kasi mahina ang ebidensya ay hindi magiging maganda ang resulta po ng kaso. Gate pa ng Pangulo, dapat daw isundin ng pamahalaan ng batas sa paghahabol sa mga korap na opisyal para maging lehitimo ang pananagutan. Ang mga pahayag po na yan ay kasabay pa rin po ng patuloy na investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure sa maanomalyang flood control projects. We know many of these people are not innocent. Okay. But if you're going to bring them to court, you must have a very strong case. Look, anong mangyayari? Minadali natin. Hindi kompletong ebidensya natin. Malabo yung ebidensya natin. Pero pinilit natin. Yeah. Natalo yung kaso. Can you imagine? I know. I think that will be much, much, much worse. Yan po ang tinig ni Pangulong Marcos Jr. Samantala po, patuloy pong tumataas ang panawag at lumalakas para nga po sa pagkakaroon ng public hearing ng Independent Commission na binuo ng Pangulong Marcos tungkol po sa anomalyang ito. Samantala umabot naman po sa 71 na italang nasawi matapos ang magnitude 6.9 na lindol sa Cebu. Base nga sa datos ng NDRRMC, nasa higit 500 naman ang sugatan, habang higit 100,000 pamilya o higit 400,000 na individual po ang apektado ng lindol. Umabot naman sa higit 6,000 na italang aftershocks. Ayon sa PHIVOLCS, posibleng abutin ng ilang linggo o buwan ng mga aftershocks, pero pahina rin ito ng pahina. Sa iba pang balita, Samantala po naman sa lagay po ng ating panahon, patuloy po naman binabantay ng pag-asa ang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Lalo pang lumakas ang bagyong Halong na isang severe tropical storm. Uli itong namataan sa layong 2,105 kilometers silangan po ng hilagang silangan ng extreme northern Luzon. Wala pa itong direktang epekto ngayon sa ating bansa. Pero uulanin pa rin po ang ilang bahagi po ng Mindanao, kabilang po ang Zamboanga at Bangsamoro region na dahil po sa epekto ng ITZZ o Intertropical Convergence Zone. Localized thunderstorms naman ang posibleng makaapekto sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa
True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!